Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na town with evidence. First and foremost, Merry Christmas sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW na malungkot ngayon kasi nasa ibang bansa. Pero huwag kang malungkot dyan. Isipin mo na ginawa mo yan para sa pamilya mo. Knowing yung family mo, happy sila sa Christmas kasi ikaw yung good provider. Magpapasalamat tayo na healthy tayong lahat mga OFW. Don't worry, someday makakauwi ka rin sa Pilipinas at malalanghap mo ang simoy ng Pasko. Okay? Nandito lang si Kabibig para magbigay ng mga latest libak-libak sa Pilipinas. Eto na, nako, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pera ng gobyerno para sa 2024 national budget kulang pa. Hala! Kulang pala ang budget natin sa 2024. Paano natin masustenduhin ito? Mga kabibig, oh. Ano sa palagay nyo? Parang na-shock ako sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkano ba ang kailangan mo, Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya dito, pera ng gobyerno para sa 2024 national budget. Kulang pa, so paano natin ito solusyonan? Sabi dito, kailangan magdoble kayod ang mga ahensya ng gobyernos na nangungolekta ng buwis upang mapunan ang kakulangan sa 2024 national budget. Buwis pa more, tax pa more, mga kabibig, doble kayo daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ahensya. Maningil kayo ng maningil ng tax. Sabi ng ibang netizen, grabe naman kayo, paningil ng paningil pero wala kayong binibigay in return sa mga taxpayer. Tama ba yan? Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nakatagdang pagpirma niya sa enrolled bill ng 2024 General Appropriations Act para sa pambansang budget sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, mayroong sobrang pondo at mayroon ding dapat kolektahin kaya kailangan ang konting sipag upang mapunduhan ang lahat ng mga proyekto at programang nakapaloob sa 2024 National Expenditure Program. Ano kaya mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kukontinue kaya niya ang Build More program ni Pangulong Duterte noon. Parang wala na akong latest news tungkol sa Build More, no? Ito pa. We have just to do a little work over the year to make sure that we recover the differential between the actual appropriated funds and the unappropriated funds that has been appropriated by the Congress, by the House, and the Senate. Nakausap daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pinuno ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs at tiniyak sa kanya na kaya dang abutin ang target collection para sa susunod na taon. BIR, oh. Sus, naku, yung mga artista, magbayad dyan. Mga malalaking kumpanya, magbayad na kayo, oy. Para maabot ba? Para hindi sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na kulang ang budget sa ating national budget, oy. Pinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang BIR sa pagiging epesyente na sa pangungulekta ng buwis at pagpapatupad ng mga inisyatiba para maging mabilis ang pagnenegosyo sa bansa. May mga ginagawa na rin niyang pagbabago sa sistema ng BOC or Bureau of Customs upang mapataas ang koleksyon ng buwis dahil kailangan mayroong sapat na pondo ang gobyerno na pantusto sa mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Yan ha mga kabibig ha. Yan ang latest lebak-lebak for today. On the other hand, magandang balita ito galing kay Martin Romualdez. Ito ang sabi ni Martin Romualdez. Halos 500 billion pang tulong ng gobyerno sa mahihirap sa 2024. Wow, ang laking tulong ha. 500 billion pesos na pantulong gobyerno sa mahihirap sa 2024. Nako. Kaya pala dapat tataasin ang buwis natin kasi para sa mahihirap.
Mayroong umano nakalaang halos 500 billion na sa ilalim ng national budget para sa susunod na taon para matulungan ang milyon-milyong mahihirap na pamilya. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ginawa ni Romualdez ang pagpahayag isang araw bago ang inasahang paglakda ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang 5.768 trilyong budget para sa 2024. Kulang pa ang budget. So ang laki pala trilyones ang budget natin sa 2024. Sabi ni Romualdez, we are allocating 500 billion pesos or about 9% of the national budget as assistance to the poor and household with insufficient income. Paano kaya malalaman yung insufficient income? Ano to? 4-piece na naman ito? Unfair naman ito, Pangulong Bongbong Marcos. Oy, kami yun nagbabayad ng buwis tapos ibibigay sa mga mahihirap at tapos yung mga 4-piece, hindi lahat ng mga 4-piece ha. May mga 4-piece talaga na seryoso sa kanilang mga para saan yung pera. Pero may iba mga 4-piece na minamadyong yung pera, tinatong it's yung pera. O di kaya yung mga ATM nila, isinangla. Kailangan ba silang bigyan ng ganun? Napaka-unfair namin. Kayod kalabaw kami para magbigay ng aming buwis. Tapos makikita namin yung mga 4-piece ba? Parang ang saya ng buhay nila. Parang buhay mayaman. Di ba? Pinasalamatan ni Romualdez na House Committee on Appropriations Chairmans at ako Bicol Party List na si Elizalde Co at Senate Finance Committee Chairperson Sonny Angara at ang kanyang mga kasama sa Kongreso sa paggawa umano na isang pro-people na budget. Ay, pro-people pala ito. Itong 500 billion para sa mahihirap. We are hoping that in some way we are able to support people who badly need government help to get them through hard times. Ako pa sa inyo, no? My own opinion, no? Kailangan maraming trabaho. Oo. Kasi yung mahihirap na mga taong ganyan, para naging very dependent na sila sa gobyerno. Kasi every month meron silang makukuha pera sa gobyerno. So hindi sila maghihirap. Hindi sila maghahanap ng mga trabaho. So upo na lang sila, maging standby na lang sila. Yun ba ang gusto mo, Romualdez, na yung mga taong ito standby lang? Tapos maghintay lang ng pera galing sa gobyerno? Kailangan magsikap para may makuhang pera ba? Para may pantustos sa parang araw-araw. It's a 60 billion fund whose aim is to provide 60 billion fund para sa direct cash assistance to the near poor or families earning up to 23,000 a month. At least 12 million households will benefit from it, including low-income workers like those in construction, factories, drivers, food service crew, and the like. Maganda naman yan. Maganda. 60 billion fund, yung mga near poor or family earnings 23,000 a month at 12 million household ang makabenepisyo nito. Sabi pa dito, bibigyan ng one-time na 5,000 cash assistance. Wow! Grabe, ang yaman. Ayon kay Romualdez, ang assistance to individual in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development ay mayroon namang 23 bilyong pondo, samantalang ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged placed workers tupad ng Department of Labor and Employment ay may 30 bilyong pondo. So, marami palang mga programa ang inilaan sa ating 2024 national budget. Ayon kay Romualdez, mayroong 1.5 billion para pagandahin ng airport sa Pag-asa Island at 800 million para pagpatayo ng shelter port sa Lawak, Palawan, ang pinapalapit na isla sa Ayungin Shoal. Sabi ni Martin Romualdez, we in Congress are one with the President in protecting the West Philippine Sea and in calling out China for its aggressive activities there and harassment of our Coast Guard, soldiers, fishermen, and civilian vessels. So in fairness naman, maganda naman yung programa ni Pangulong Bongbong Marcos. So sana magtuloy-tuloy ito. At sana, ito pa we hope to finish with them within 3 years. For 2024, we have appropriated 1 billion for UP
Philippine General Hospital, 1.5 billion for National Kidney and Transplant Institute, 1 billion for Philippine Cancer Center, 1 billion for Philippine Children's Medical Center, 1 billion for Bicol Regional Medical Center, and 500 million for Batangas Regional Medical Center. So mga kabibig, ano ang yung komento dito na 500 billion ang nilaan para sa para sa mahihirap? And the same time, pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kulang pa ang budget natin sa 2024. Kaya doble na pangulikta ng buwis at saka sa BOC. Comment down below kung ano ang iyong komento dito. Bye everyone! See you next time!